Please hide my identity. Matagal na kami ng asawa ko. 16 years na. We have 3 kids sa pagsasama namin ng ilang taon. Hindi ko na mabilang ilang beses siya mambabae. I always forgive him. Para sa mga anak ko, dahil broken family ako. Kaya ko matulad mga anak ko sa akin. Hanggat kaya ko, nag-i-stay pa din ako. Kahit sobrang nasasaktan ako. Fast forward, last year October, nahuli ko na naman siya na may kachat na mas matanda sa kanya. Siguro matanda ng 2 years. Nabasa ko lahat convo nila na nagkikita sila and umiinom. I confront him, asking kung sino yung babae na yun. Sabi niya, matagal na daw sila magkakilala. Hanggang deny siya na hindi daw sila nagkikita. And never pa, kahit nabasa ko na nagkita sila. Tinawagan ko pa yung babae. Deny din tong haliparot. Dahil sa mahal ko asawa ko, nag-sorry siya at tinanggap ko ulit. After that, naging okay ng ilang buwan. Then way back November, aalis si kuya niya papuntang Canada. Sabi niya, sinusulit daw ng kuya niya na magiinom. Sinasamahan pa niya. Well, ako naman, dahil nag-sorry, nakala ko nagbago na talaga. Hindi pa pala. Nalaman ko yung pagsinungaling niya. Sabi niya doon daw siya matutulog sa kuya niya. Magdamag na inuman. Ngayon pala, iba inuwian. Hindi ko na siya kinumpronta about doon. Nagbulag-bulagan na lang ako hanggang dumating yung point na napagod ako. Dumating sa punto na uuwi ako galing work na wala ako madatnan na asawa. Hanggang hinayaan ko kasi nakakapagod. Kahit naman tawagan ko, hindi naman niya sasagutin. So hinayaan ko yun hanggang one day, niyaya ako ng kawork ko na mag-inom. Dahil morning shift ang duty ko, kinabukasan hindi ako umuwi. Haha. Dahil hindi ako umuwi, nakagawa siya ng paraan para palayasin ako sa apartment niya. Yun yung butas niya sa akin. Tinatanong ko siya, bakit niya ako ginaganon? Mas mabuti na daw maghiwalay na lang. Ngayon pala, masaya na sa iba. Hindi ko na natiis. Sinabihan niya ako ng pag-uwi niya, wala na dapat ako. Dumating pa ako sa point na nagmamakaawa kasi wala naman akong ginagawa. Yung reason lang niya ay yung hindi ako umuwi. Ganyan siguro talaga dahil masaya siya sa iba. Pinalayas niya ako. Nag-iisip ako at umalis na lang. Nagstay ako sa staff house sa work ko. Sa 2 months ko doon, hindi man lang niya ako pinuntahan or tinawagan. Tanggap ko na sana, kaya lang nagkita ulit kami. At ayun, sinuyo na naman ako at tinanggap na naman siya. Kinalimutan ko na naman mga ginawa niya sa akin. Ang buong akala ko, tuloy-tuloy na. Pero hindi pa pala. Nitong April lang umuwi ako galing work. Nilatnang ko siyang tulog. Pero bukas ang cellphone niya. Nakatulugan niya. Nanonood siya ng Netflix. Sobrang kabog ng dibdib ko. Iniisip ko, paano ko makukuha cellphone sa tabi niya? Alam ko kasi mababaw lang tulog niya. Hanggang nagtagumpay ako. At ayun, nakuha ko. At nabuksan ko Messenger. Tinignan ko muna sa calls. Sino mga tinatawagan niya. At nakita ko, meron isang babae. Hindi niya friend sa FB. Sa message lang sila. Nabasa ko lahat ng convo. Take note, yung babae, buntis ng 8 months. Pero hindi sa asawa ko. Nabasa ko pa mga good night messages and morning message nila. At itong si Buntis, meron silang convo na gusto daw niya magpahangin. Grabe, nagpaama ang asawa ko sa batang hindi naman siya ang gumawa. At nabasa ko din, sobrang updated si Buntis sa asawa ko. Kesyo nasa OB at 1 month na lang manganganak na. Ito naman asawa ko, reaksyon ng puso sa malalanding buntis na yun. Ang sakit-sakit, hindi ko alam ano mararamdaman ko ng mga araw na yun. Magdamag wala akong tulog dahil sa kakaiyak ko. Tinanong ko sarili ko, bakit?
Kinumpronta ko pala asawa ko at sabi niya, hindi daw sila nagkita at never daw ginawa. At never daw. Ginawa pa nila akong tanga. Basang-basa ng dalawang mata ko na sabi ni Buntes, magkita tayo. Sabi naman ni asawa ko, puntahan kita. Tapos sabihin, never sila nagkita. Grabe yung sakit na binigay sa akin. Yung trauma, insecurities, and yung peace of mind ko. Iniwan ko naman siya after that. Sabi ko, ang ganda ng birthday gift niya sa akin. Yung time na yun. Malapit na birthday ko. 10 days na lang. Sobrang bigat ng regalo niya. Cheating issue. Nakipag-ayos naman siya before my birthday. Sabi ko, yan na pinaka-last chance niya sa akin. Kasi sobrang nakakapagod na masaktan. Till now, nagsasama kami. Pero hindi ko alam bakit ba pinapatawad ko siya. Pero hindi ko makalimutan ang sakit na binigay niya sa akin. Sana naman po, ma-post tong kwento ko. Followers niyo po ako. Gusto ko po mabasa mga comments kung tama ba desisyon ko. Salamat po.